Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Facebook, gagamitin man ninyo o hindi, may mga data dyan. Yung may mga graph, malalaman mo kung ilan ang nag-like, ilan na. Tinignan namin yan. Para makilala kayo, yung ang nagsisimba online dito sa Shrine of Jesus the Divine Word, 70% Pilipinas, 30% nasa labas na ng bansa, marami sa Hong Kong, tapos sa Amerika. May nagmi-message pa sa akin, mga taga Dubai, kung saan-saan na. Global na ngayon ang simbahan. Pangalawa, karamihan babae. Noon pa namang walang pandemic, nakikita mo rito, babae karamihan na nagsisimba. Pero ang mahalaga sa akin, yung almost 100% between 45 and 54 years old ang sumasama sa online ma. Nasaan ang mga millennials? Nasaan ang mga Generation Z? Sila kaya yung nagsasabing mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Ngayon, yung data naman, siyempre titignan din natin kung totoo. Dahil nagmisa ako kahapon online. May mga taga-Canada, mayroong taga-Maryland. Andan yung mga anak nila eh. So baka ang nababasa lang ng Facebook, ang pangalan ng may-ari ng account, na doon nilagay yung math. Kasi andun yung mga bata eh. Sa Pilipinas, baka ganun pa rin. Kaya lang, yung mga millennials at saka Generation Z, alas 10 na gumigising ng umaga yan eh, sa totoo lang. Itong mga seminarista, noong bakasyon, alas 11 na nag-aalmusal yan. So, magtatagumpay kaya ang mga magulang na ang kanilang pamilya, yung mga kabataan, magkaroon pa ng pananampalataya? Sabi sa unang pagbasa ni Joshua, ako at ang aking pamilya ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Malalim din na pananalitaya. Kasi yung pamilya, sa pangalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, iisa lang yan, isang katawan yan. Yung simbahan nga, isang katawan din eh. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. So sana magsimba din yung mga lalaki para kaisa sila ng asawa nila, tapos yung mga anak nila pasisimbahin. Dahil maraming survey. Pew survey sa Amerika, PEW. Millennials are leaving the churches in droves. Umaalis. Ang mga kabataan, mas marami doon sa mga evangelical churches, lalo na noong maraming pastor ay pumanig kay Donald Trump. Survey yan. Parang sinabi sa Ebanghelyo ngayon, mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kasi mabigat daw ang kanyang sinasabi. Ito ang aking katawan. Ang hindi kumain ng aking katawan, hindi mabubuhay magpakailanman. Naniniwala ang mga Katoliko dyan. May ecumenical, kapatid natin yang nasa evangelical churches. Pero kailangan pag-usapan na natin ngayon yan para may dialogue tayo, may prophetic dialogue. Sabi kasi ng mga Katoliko, tunay na katawan at dugo ni Kristo yan. Si San Pablo, nag-Eucharist ka agad. Nasa Acts at sa kanyang mga sulat. And for 1,500 years, yun ang paniniwala. Kahit nagkahiwalay ang Greek Orthodox, Christians at saka yung Catholic, pareho sila naniniwala katawan ni Kristo yan. Tunay.
Pagdating ni Luther, parang nagbago na, kaya karamihan ng mga evangelical, mga Protestant churches, symbolic lang daw yan, analogical lang daw yan, allegorical lang daw yan. So nakakapagtaka din na literal sila kung mag-explain ng Bible, pero pag sinabi na ni Jesus, ito ang aking katawan, para sa kanila symbolic lang, hindi literal. Mga Katoliko ang nagliliteral. Kaya pati sa ating mga kasamang Kristiyano, hindi lang sa mga millennial, mabigat itong pananalitang ito. Kaya mga Katoliko, hirap na hirap ngayon, hindi nakakapag-communion. 1 taon at kalahati ng spiritual communion, nasana yan na sa kanilang pananampalataya, talagang, Lord, you touched me today. Through receiving the real presence of Christ in the host. Mabibigan na pananalita. Pero, sasabihin ko rin sa mga millennials, Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. So kailangan natin si Jesus. Bakit? Lumabas doon sa Pew Research na maliban sa politicization of faith, of religion, they cannot reconcile what they are taught in school by science and what the Bible says. Kami message lang kahapon ng isang friend ko sa Facebook, Father, nagbabanggit kayo ng Big Bang. Naguguluhan yung aking grade 5 at saka grade 7. Paano daw yung creation? Sinabi ko, yung Big Bang, nagpapatunay yan sa sinabi ng first verse ng Bible. In the beginning, God created the heavens and the earth. Bereshit bara Elohim, sabi sa Hebrew. 13.78 billion years ago, sabi ng mga scientists, the universe at the beginning. May singularity, mas maliit pa sa electron yan, mas maliit pa sa subatomic particles yan. Sumabog daw yan. Alam ba nila? 13.78 billion years ago. Kasi nakakalculate nila yung layo ng mga galaxies eh. May mga computers na sila ngayon na kaya crisis ang mga scientists. Yun sabihin ninyo sa mga anak ninyong nahihirapan. Napatunayan ng science na itong sansinukob may simula. It had the beginning. So, maligaya ngayon kaming mga theologians dahil ang crisis ngayon yung science eh. For the longest time, hanggang panahon ni Newton, hanggang bago nating ang theory of relativity, crisis ang mga theologians. Dahil sabi pa ni Laplace, I can explain the universe without recourse to God. I do not need God as a hypothesis to explain the universe. Noon yun. Ngayon, crisis din sila. Dahil noon kay Newton, mga electrons yan, magbabanggaan. For every action, there is an equal and opposite reaction. Tinuturo sa mga grade 5 at grade 7 yan. Luma na ngayon yan. May chaos theory, may complexity theory. Huwag na nating pag-usapan. Ang punto ko lang, science has also proven that uncertainty lies at the very heart of reality. Noon kasi, sigurado sila na sandali na lang, ma-explain natin lahat yan. Ngayon, hindi mo ma-explain. Hindi nga alam ng mga scientist kung yung electron, wave yan o particle eh. May wave-particle duality. So, wag na tayong pumunta muna dyan. Ang ibig ko lang sabihin, crisis ang mga scientist ngayon. Sa kanila tayo, ay yung mga millennial, sa kanila, inilulubog, inuugat, yung kanilang pag-asa. Kaya lang yung science na alam ng mga millennials at Generation Z, luma na yan. Ito na lang. Science cannot give us hope for the future.
Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano ang future ng universe? Sabi ng science, magiging dead stars lahat itong buong cosmos. Anong sinasabi ng theology? New heavens and a new earth. Bakit ganyan ang science? Kasi masyadong mathematics, masyadong mechanistic, masyadong materialistic, masyadong reductionist, na kung hindi na susukat ng kanilang mga instrumento, does not exist. Kaya yung consciousness, mind, walang masabi ang mga scientists dyan. Hindi nila na-measure eh. Yung pagmamahal, yung katarungan, wala yan. So, hindi pwedeng sa kanila natin iugat yung ating pag-asa sa kinabukasan. Napakahalaga niyan. Sapagkat, sabi ni John Powell, a person who does not find a reason to live will soon find a reason to die. Kaya tumataas yung bilang ng mga teenagers at saka mga millennials na may problema sa buhay, may mental health problems, nag-i-slash, nag-suicide na yung iba. Bakit natin ipataw sa mga scientist? Wala silang masabi tungkol sa good and evil. Hindi mo kasi ma-measure yan eh. Ganito na lang. Believe tayo sa kanila dahil cellphone natin, yun, sila din gumawa ng atomic bomb. Ba't nila ginawa? Maraming pundo galing sa gobyerno, gawa kayo ng atomic bomb, huhulog natin sa Japan yan. Sinong nagdesisyon kung saan ihulog ang bomba na yan? Politicians. Kung kailan ihulog yan? Politicians. Hindi scientific based yan. Ang nagdidesisyon, yung mga politiko na hindi mo alam na kung ano ang basis nila dahil karamihan sa kanila walang moral compass. Diyan mo ipapataw yung pag-asa mo sa kinabukasan. Sa mga scientist at sa mga politician. Tingnan mo ngayon ang nangyayari sa bansa. We have stockpile, hindi tayo yun, hindi ito, Russia yan, Amerika, China. Ang nuclear missiles nila can destroy the world 25 times over. Pagtitiwalaan mo, diyan mo iugat ang pag-asa mo. So science, politicians, even corporate, yung mga CEO, you could not trust them to make decisions for the good of children who are not yet born. Kaya narito tayo ngayon. Tinatanggap natin si Jesus. Wala kaming mapuntahan, Panginoon. Yung politics, yung science, yung business, hindi mo mapagkatiwalaan na ayusin nila itong mundo sapagkat sariling interest nila lagi ang kanilang iniisip. Where can we go? Saan kami pupunta? Ikaw lang ang may salita ng buhay na walang hanggan. So manalangin tayo ngayon na sana mapaliwanag ng mga ama at ina sa tahanan kung bakit kay Jesus natin iuugat ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa sa kinabukasan. Sapagkat wala tayong ibang mapuntahan. Wala tayong ibang mapag-ugatan ng ating pag-asa. At kung wala tayong pag-asa, wala na tayong dahilan para mabuhay. A person who cannot find a reason to live will soon find a reason to die.